piliin na natin yung mayakap, hindi mapahamak. Ngayon pong umagang ito, mas piliin natin ang mayakap ng Diyos kaysa mapahamak tayo sa harapan ng Diyos. Continue. Tuloy po natin, paulit-ulit din tayong nakagagawa ng hindi mabuti at nagdudulot ng paghihirap, sakit at pighati sa atin mismong sarili, sa ating pamilya at sa mga taong nagiging bahagi ng ating buhay. Totoo yun. Pero ang Diyos, hindi tayo sinusukuan. Kaya, ang talinghaga ng punong igos ay nagbibigay pag-asa na ang ating Diyos ay tunay na maunawain. Yan. Amen to that. Dapat palakpakan ng Diyos. Dapat pasalamatan ng Diyos. Dapat purihin ng Diyos sapagkat siya ay napaka maunawain. Matiyagang naghihintay na matuto tayong tumanggap ng ating mga pagkakasala. Tingnan po ninyo, hindi tayo binabraso ng Panginoon, hindi tayo kinikwilyuhan, hindi tayo binabalian ng braso para sabihin, magbago ka, sumunod ka. Talikdan mo na ang iyong ginagawang mali. Hindi eh. Sabi sa ating binasa, matiyaga siyang naghihintay na tayo ay matuto sa ating pagkakasala. Tanggapin natin ang ating pagkakamali at pagkakasala. Matiyaga siyang naghihintay. Ano po yun? Maunawain siya at matiyagang naghihintay. Ang Panginoon ay maunawain, matiyagang naghihintay na matuto tayong tumanggap sa ating mga pagkakasala at magbagong buhay. Tatandaan natin, balikan natin. Ang Diyos ay Diyos lang, hindi lamang Diyos ng ikalawang pagkakataon, kundi ang Diyos ay Diyos ng maraming pagkakataon. Hindi lumalayo ang Diyos sa bawat isa sa atin at sa isang tawag lamang ay darating ang kanyang tulong, kaligtasan at pagpapala. Ito naman talaga ang totoo eh. Tayo, kapag pinagpala, gumaling, walang problema, nakakalimot sa Diyos. Kapag sumasagana ang buhay natin, katulad tayo ng alibughang anak, imbis na enjoyin niya yung kanyang kayamanan sa piling ng kanyang ama, ano ang kanyang ginawa? Nagpakalayo. Pero nung siya maghirap at magtaggutom doon sa kanyang lugar na pinuntahan, sa kanya naalala ang kanyang ama at nang siya magbalik, di ba tinanggap nga siya? Itinaboy ba siya? Sinumbatan ba siya? Hindi. Sapagkat ang larawan, sumisimbolo doon sa ama, sa kwento ng alibughang anak, ay ang Diyos. Kaya siya tinanggap eh. Ang dami niya mga gustong sabihing litanya, hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang ama na masabi pa yun, niyakap na nga siya eh. Tapos inutusan niya yung kanyang mga tauhan, yung mga utusan niya, yung mga katulong niya, na ibigay ang lahat ng pangailangan doon sa kanyang anak na bunso. Na ang address pa nga niya namatay at ngayon muling nabuhay at sila'y nagpiesta, nagkaroon ng salo-salo, di ba? Bilang pagwe-welcome sa kanya. Ganyan din ang trato sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo nagbalik loob, lumapit sa kanya, tumawag tayo sa kanya, nandyan agad yung kanyang tulong, yung kanyang pagliligtas at yung kanyang pagpapala. Kaya nga, tama ang sabi sa ating pagbasa, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Kaya piliin na natin yung mayakap, hindi mapahamak. Ngayon pong umagang ito, mas piliin natin ang mayakap ng Diyos kaysa mapahamak tayo sa harapan ng Diyos. So bilang pagtatapos, marunong ba tayong umamin at magtika sa mga nagagawa nating mga kasalanan? Yun yung mahalaga dun eh. Kagaya ng ginawa ng alibughang anak. Hindi yung puro tingin, puro silip, puro pamimintas, puro pagkukumpara ang ating dapat na gawin, di ba? Thank you God for everything.